Ayan, ang theme po natin for this month ay omnipotent. Ang ibig sabihin po ng omnipotent ay God is all powerful. Kaya sabihin po natin, God is all powerful. Yan, amen. So God is all powerful. Nakinuha po yan sa Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi po dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ayan, amen. At gusto ko din, sabi po dito na ang Lord natin, ayan, na ang siyang, amen, hallelujah, nagbigay po sa atin, amen, or who is able, amen, na nagbigay po sa atin ng work, amen, ng power, amen. He is at work sa buhay po natin, amen. He is all powerful. At sa if Philippians 4 verse 13, pangalawang verse ko po, sabi po dyan, I can do all things through Him who gives me strength. Amen. Na kaya natin gawin lahat, amen, ng bagay, amen, dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. Meron tayong Diyos na all-powerful. Amen. Kaya ang gusto ko pong i-share po ngayon ay just do it. Ayan. So, isa po ito sa naging devotion ko po ngayong month. Amen. Na just do it. Diba? Alam po natin yung slogan or tagline na just do it na sa Nike. Diba po? Ayan. So, just do it. So, sinerch ko yung paano nila nakuha. Merong dark meaning siya. Pero, gusto nilang maglagay ng slogan sa kanilang company. Ayan. Na mag-i-inspire, amen, ng maraming mga tao, mga kabataan, mga magulang na magiging customer nila. Ayan, sa kanila. Ayan. So, ang ibig sabihin ng just do it sa kanila ay ayan, yung context nila doon ay para sa overcoming procrastination, di ba? Na take action now, stop hesitating, overcome doubts and fear. Or empowerment and motivation na believe in yourself, push beyond limits, achieve your goals. Yan po yung ibig sabihin po ng just do it na nakalagay, di ba? Na meron siyang simpleng salita, amen, pero, amen, meron siyang deep meaning din, di ba? Na huwag tayong mag-overthink, amen, kundi, amen, hallelujah, mag-push pa natin, believe in yourself, amen. So ngayon, dear brothers and sisters in Christ, diba, today, yung message ko po na gusto pong i-share po sa bawat isa po sa atin, amen, hallelujah, ay God has empowered us to fulfill His will. Kahit sino ka man, kabataan ka man, magulang ka, or bata ka man, amen, dinala ka ng Lord dito, in-empower tayo ng Panginoon para gawin yung kalooban po ng ating Panginoon. But we often hesitate, amen, diba, minsan, nag-hesitate po tayo na gawin, diba, na sumunod sa kalooban ng Lord, na nag-hesitate ka na just do it, na gawin mo yung mga bagay na makakalooban ng Lord, di ba? Na minsan nag-hesitate tayo, nag-doubt tayo, amen, sa sarili natin or minsan sa kakayahan ng ating Panginoon. At ngayong team, di ba, in-explain po sa atin, ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Naniniwala po ba tayo na makapangyarihan ng ating Diyos? Amen. Kung naniniwala po tayo na makapangyarihan ng ating Diyos, dapat maniwala ka din na walang imposible sa lahat, amen, ng gagawin mo sa buhay mo. Amen. So, God's power is within us. Amen. Na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay nasa atin po. Amen. Binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na gawin, amen, yung mga kalooban po ng Lord sa buhay po natin. Amen. At wala pong mahirap sa ating Panginoon kasi, we've received spiritual gifts and strength to accomplish His purpose, di ba? Kailangan lang natin i-recognize and i-utilize, amen, yung mga gift na binigay po ng Lord po sa atin, amen? Binigyan niya po tayo ng kapangyarihan para gamitin po natin yan sa buhay po natin, di ba? So, kaya nung nakita ko yan, nabasa ko yung sa libro yung word na just do it, pumasok din siya sa puso't isipan ko, di ba? Na minsan, we read God's word, di ba? Nagbabasa ka ng Bible, nag-devotion ka, di ba? And we hear it at church, on our pastors, naririnig mo yung word of God sa mga pastors natin, dito sa harapan, papakinggan mo yung pinapangaral nila, o kaya sa mga house church, o kaya sa may nangangaral sa'yo na innovator mo or leader mo, di ba? Naririnig mo siya palagi. Amen? And minsan, di ba, we sing about the scriptures in songs, kagaya kanina,
kinakanta natin siya, di ba? I will trust, ayoko kumanta. Jesus, I will trust you, di ba? Baka makakano ako, baka ma-discover ako. Ayan, di ba? So, kanina kinanta natin, di ba, yung trust, di ba? Kinakanta mo yung power ng Lord sa buhay mo. Jesus, I will trust you, di ba? Yun yung kinakanta natin, di ba? Yung word ng Panginoon sa buhay natin. But, none of it means a thing if we don't do what it says, di ba? Walang lahat ng mga bagay na yon kung hindi po natin gagawin yung mga sinasabi doon, or pati yung mga sinasabi po natin, yung napapakinggan mong word of God, yung naririnig mo, yung sinusulat mo, or yung binabasa mong word of God, o yung mga kinakanta mo, wala po yun lahat, amen, kung hindi mo naman siya gagawin. Diba? Marami nga ngayong January, sinasabi, susulat ako ng New Year's resolution ko. Diba? Pero hindi na ginawa. Diba? Wala din kwenta yung lahat ng mga bagay na yun. Diba? Walang kwenta lahat ng mga bagay na yun. Kung nagsulat ka ng ito yung mga reminders, ito yung mga gagawin ko. Pero hindi mo naman siya ginawa. Walang kwenta yon yung pagsulat mo, di ba? Mawawalang kwenta lahat ng mga bagay na yon. So ngayon, gusto ko pong i-share sa atin, amen, na just do it, amen. Binigyan ka na ng Panginoon ng kapangyarihan, gawin mo na. Di ba? So number 1, ang gusto ko pong i-share ay from intentions to actions. Amen. Mula sa, di ba, narinig mo yung word of God, nagkaroon ka na ng intentions, ng compassion, di ba, mag-akay ng kaluluwa, mag-share ng word of God, di ba, ay gawin mo siya into actions. Amen. So, question ko po, di ba, ngayong week, ginawa mo ba into actions yung mga napakinggan mo? Sinong gumawa niyan, taas yung kamay? Wow, praise the Lord. Tawa si Kejo, di ba? Yung mga napakinggan mo sa ating pastor, amen, hallelujah, ginawa mo na ba siya? O yung mga nabasa mo, na-put mo na ba siya into action? Sabi po sa James chapter 1, verse 22 to 25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi sa 22, di ba na? Wag lang tayo basta makinig ng salita, amen, ay kundi gawin natin siya, amen. Kasi kung di mo siya ginagawa, niloloko mo lang yung sarili mo. Di ba? Kung nakikinig ka, di ba, sa mga sinishare sa atin, di ba, ng ating pastor, di ba, oo ka, opo, noted po, okay po, di ba? Pero hindi mo naman siya ginagawa, or kahit sa nababasa mo sa Bible, hindi mo naman siya ginagawa, di ba? Niloloko mo lang yung sarili mo, di ba? So kaya, ngayong week, di ba, mula Monday pa lang, or Sunday pa lang, naghanap na talaga ako ng delegates, di ba? Nakakabatid talaga. Nangyayari sa kanila, yung susundiin ko na kanina, nagkasakit, di ba? Si Melanie at si Marie lang nakapunta sa mga china, diba? Pero praise the Lord, amen. Kundi wag tayong mapagod mula sa intentions, amen. I-put mo siya into action, amen. Hallelujah, na gawan mo siya ng paraan, amen. Kasi kung hindi mo siya ginagawa ng paraan, niloloko mo lang yung sarili mo. So, don't just hear the word, act on it. Faith without works is dead. Amen. So, wag lang natin basta pakinggan yung salita, amen, ng Panginoon, kundi dahil faith without works is dead, amen. Yung pananampalatayang walang paggawa, ay patay lang din yan. Amen? Patay yan. Amen? Hallelujah. Kung sinasabi mo, ngayon taon, magbabago na ako, kukumpletuhin ko na yung 52 weeks. Pero bigla kang tinamad. O, di ba wala? Di ba wala din yung kapangyarihan ng Lord. Amen? So, wag mo lang siya just pakinggan. Amen? Kundi, i-put mo siya into actions. Di ba? Kompletuhin mo talaga, di ba, yung pagkakay ng kaluluwa, gawin mo talaga, amen, kahit yung mga pagtutuwid sa'yo, amen, i-put mo siya into actions, amen. Kung may faith ka nga sa Panginoon, di ba, pray ka ng pray, nabigyan ka ng pero hindi ka naman nag-invite, di ba, hindi ka naman gumagawa ng paraan, di ba, hindi ka naman pupunta sa mga lugar, di ba, wala din yon, di ba. Kaya nga, hindi tayo kagaya ni Juan Tama, di ba, na naghihintay ng mababagsak sa kanya. Walang ganon, di ba, na kusang dadating. Merong time na dumating sa akin na hindi ko siya ini-invite, pero bigla siyang nag-chat sa akin na, ate, magsisimba ako. Pero may ginagawa ko noon, nag-i-invite ako noon sa kung saan-saan. And then may binigay si Lord sa akin, pero may ginagawa ka sa faith mo. Ganon din sa buhay natin, di ba, na lagyan natin ng works, di ba? Yung mga ating napapakinggan, yung ating faith, di ba? Kahit sa mga nag-aaral, di ba? Kahit na ilang beses mong sabihin na, Lord, yung pag-aaral ko to para sa ito. Pero kung hindi mo naman inuuna si Lord sa pag-aaral mo, wala din yung sinasabi mo, di ba? So, kaya action speaks louder than words, di ba? Palagi natin siya napakikinggan. So, ito yung common phrase na ginagamit ng mga tao, amen? Pero dapat siyang
malaman natin, ma-understand natin yung idea neto na letting your beliefs or words show through your actions. Na yung mga paniniwala mo or yung mga sinasabi mo, amen, hallelujah, ay ma-turn mo siya into actions. Sabi ni Benjamin Franklin, yan, well done is better than well said. Ayan, di ba? Na mas magandang masabihan ng well done kesa ng well said. Di ba? Na ang galing mong magsalita, pero hindi mo naman siya nagawa. Di ba? Parang ang galing mong mangako, pero hindi mo naman siya nagawa. Di ba? So, mas maganda na masabihan tayo ng well done. Di ba? May faithful, di ba? Na servant ng Panginoon yung sasabihin sa atin ng Lord. Di ba? Hindi yung sabi nga sa Matthew, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Di ba? So, sa ating buhay, amen, gawin mo, amen, hallelujah, yung sinasabi mo. Amen? Gawin mo yung gusto ng Lord na gawin natin. So, mas wonderful sa buhay natin na yung Word of God, kinikip mo siya sa heart mo. Diba? Pag tayo man nakikinig tayong Word of God, sinusulat mo siya, kinikip mo siya sa puso't isipan mo. Amen? Pero kung hindi ka neto binabago, amen, if you are not actively doing something about it, your faith won't seem very important. Diba? Kung pinapakinggan mo nga siya, nilalagay mo nga siya sa puso't isipan mo, amen, pero kung wala ka dong ginagawa, parang hindi siya importante para sa iyo. 'Di ba? Sinasabi mo, Lord, I commit my life to you, pero hindi mo naman siya ginagawa talaga. Amen. Hinahide mo lang yung word of God sa heart mo. Amen. Parang hindi siya important para sa iyo. So na gusto ko pong i-share ay start small, start now. Diba? Yung number 1 ko po ay from intentions to action. So baba po nun ay start small, start now. Amen. Di ba? Kung nag-iisip ka, paano ko naman siya gagawin? Di ba? Paano kung magagawa, amen, yung from intentions to action? Di ba? So, start small. Di ba? At mag-start ka na ngayon. Di ba? Hindi yung mag-start small ako, pero next week na lang. Di ba? Hindi gano'n, di ba? O kaya yung mga palagi napapanood na meme sa Facebook na, yung kumakain siya, tapos sabihin ng kaibigan niya na, kala ko ba diet ka? Sabi mo, hindi ba start ngayon, next week pa? Hindi yung gano'n, di ba? Kundi, kailangan natin gawin ay, kahit mag-start ka ng small, amen, pero mag-start ka na now, amen? Kung kailan mo napakinggan, amen, yung Word of God, o kung kailan siya binabasa yun, amen? Na, kagaya din yan, nabasa ko yun sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, yung the parable of the bags of gold, amen, na, yung mga katiwala na binigyan ng mga ng bags of gold. Amen. So, tayo, 'di ba, mag-start ka na kahit sa small beginning. Lagi nga 'to sa akin kasi dati, gusto ko lang pag gumagawa ko, meron akong big achievement talaga agad. Parang basta yun talaga yung galing ko, parang gusto ko ito yung makuha ko, gusto ko madami. Pagka isa lang yung delegates namin dati, basta sobrang lungkot talaga ako, tapos nangihina talaga ako, iyak ako. Tapos lagi sa akin sinasabi ni Pastor Ramay, hindi mo naman kasi kailangan maging the best agad. Lagi niya sinasabi sa kanya. Hindi mo kailangan laging maging the best. Hindi mo kailangan maging ahead agad sa lahat ng mga tao, yung mga kamanggagawa, mga kasabayan mo. Kailangan mo lang gawin yung dapat mong gawin, sabi niya. Kailangan mo lang pagpatuloy kung ano yung dapat mong gawin at dapat mag-grow ka doon. Pero hindi mo kailangan maging mas magaling sa iba. Ganyan yung sinasabi sa akin. Ayan, ganyan sinasabi sa akin na hindi mo kailangan maging mas magaling sa iba para sabihin na ginagawa mo yung tama yung ginagawa mo. Kundi kailangan mo lang sumunod. Amen? So, sumunod ka lang. Amen? Magsimula ka lang sa small. Amen? Ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan niya ng Diyos sa malaki. Amen? So, begin with what's in front of you. Umpisahan mo yung kung ano yung nasa harap mo. Diba? Kagaya nga nung sinirsalman nila pastor, diba, nung meeting namin ng admin. Pwede ko siya sabihin. Ayan, meeting namin ng admin, di ba? Na kahit magsimula ka lang, amen muna, di ba? Sa mga friends mo, close mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, umpisahan mo yon, amen? Di ba? Kaya after nun, yung after ko mapakinggan yun, kahit may lagnat ako, may sakit ako nun ng Sabado, chinat ko yun, yung mga, kaya pagdating nung Sunday, naka-attend yung pinsan ko ng YF. Ay, pamangkin ko pala ng YF, di ba? So, gawin mo lang, usunod ka lang, di ba, sa sinasabi nila. Huwag ka agad magmalaki na, hindi mo susundin yung pinapa-strategize nila sa'yo, di ba? Kundi, sumunod ka lang palagi. Begin with what's in front of you. Amen? And, multiply your talents and resources. Di ba? I-multiply mo yung mga talents and resources mo. After mo dun sa mga nasa unahan mo,
di ba, i-multiply mo yan, amen, yung mga talents and resources na meron ka. Ayan, so, gusto ko din i-testify, amen, di ba, ngayong month ay yung sa ating first fruit. Ayan, di ba, nag-start din ako sa small, di ba, sa pagbibigay. Unang pagbibigay ko kasi gusto kong maging kabahagi ng church, na ko tinetestify yung bigas, di ba. And then ngayon, di ba, nasa, na tayo, hindi na dun sa may bigas, kundi dun na sa may first fruit natin, yung mga pledges natin every month. And then, 3,000 yung sa akin, konti na lang, makipaid na ako, praise the Lord. Ayan, so 3,000 yun sa akin. And bago pa dumating yung January, di ba meron akong tinda, yun, tinda ako, di ba? Bago pag dumating yung January, sabi sa akin ng Lord, kinoconvict ako ng Lord na bukod dun sa allowance mo na kukunin yung first fruit mo, kunin mo din sa business. Kasi sabi niya sa akin, iba yun yung reason bakit ka magbi-business kasi gusto mong tumulong sa gawain. So, nag-iisip talaga ako. Sabi ko, kasi yung ako, sa isip ko, kaya ng sa may allowance ko, kaya yung mga may utang sa singiling ko, umuuo ko siya. Tapos sabi ng Lord sa akin, wag. Kasi yung nasa isip ko, yung doon sa mga makukuha ko sa business, yung makikita ko doon, din ko kukunin yung first fruit ko, yung seed faith ko, at saka yung building. Pero hindi ako nakinig sa conviction ng Lord sa akin, na doon ko siya kunin. Sabi ng Lord sa akin, huwag kang matakot, basta doon mo siya, kumuha ka doon. Sabi ng Lord sa akin, pero hindi ka talaga ako nakinig. Alam niyo ba, yung nalugi ako. Ayun, di ba? Merong delay, di ba? Merong 500 na hindi sa akin nagbayad. Tapos, nung nakarantid ako, nalugi akong 250, di ba? Sabi ko, sorry Lord. Sabi ng Lord sa akin, sabi ko, sorry Lord, kukunin ko na po talaga dito. And then, alam niyo ba, pagkasabi ko, ka-pray ko pa lang nung ganong araw, nag-usap kami ng Lord, Thursday. Binayaran agad ako, manibahid sa akin 500. Agad-agad, di ba? Nagbayad sa akin ng 500. At sabi sa akin na, tubuan mo kasi yung utang ko sa iyo para lumaki. Sabi ko, Hindi kasi ako ganun. Hindi kasi ako nagtutubo sa mga utang. Sabi niya, dadagdagan ko yan. Ganyan, di ba? So, ganon sa buhay natin. Start small, di ba? At mag-start ka na agad, di ba? Hindi yung, pag di ka pa nag-start, binigyan ka na ng Lord ng kakaunti, hindi ka pa napagkatiwalaan ng Lord sa kakaunting bagay, di ba? Paano kanya i-bless sa mga malalaking bagay, di ba? So, mag-start ka lang sa small, begin with what's in front of you. Kahit sa pagkakain ng kaluluwa, di ba? Huwag kang mag-hesitate. Basta binigyan ka ng Lord, di ba? Ng conviction, kinausap ka ng Lord na gawin yan, di ba? Do it. Amen. And be God's strength in our weakness. Amen? Hallelujah. Na number 1 ko ay from intention to action. And God's strength in our weakness. So, sa 2 Corinthians 12 verse 9 to 10, basahin po natin. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, and difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ayan. So, lagi po nating tatandaan, di ba? From intentions to action. Huwag kang matakot na mag-start, mag-do it. Yung gagawin mo, kung meron ka mang weakness, amen, hallelujah, God's strength in our weakness. Di ba? Huwag kang matakot na kung may weakness ka, hindi ko to kayang gawin. Di ba? Kasi His grace is sufficient for you. Na yung power ng Lord ay ginawa niyang perfect para sa weakness na meron ka. Amen? So, admit your limitations sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung limitations mo. Kabata ka, di ba, Lord, ito po yung limitations ko sa pag-aaral, hindi po talaga akong magaling, di ba? Sa pag-aaral, di ba? Hindi po ako ganun kagaling, di ba? Ito po yung limitations ko, Lord. Amen. I-admit mo yan sa Panginoon and si Lord, amen, hallelujah, yung magiging ang kapartner mo, amen, hallelujah, sa mga limitations mo. Ayan. Kaya nga si Ate Juby, kaklase kaya ng first year high school, di ba? Dati hindi talaga ako gano'ng katalino, pero nagtamang pray lang ako sa Lord, peace, Lord. Di ba? And then, pinuputin ko siya into actions, di ba? At sa habag at biyaya ng Lord, di ba, ay na-maintain namin yung pagiging higher section, amen? Na dahil kapag nung high school ako, di ba, school, bahay, church lang talaga, kundi ako gumagala, di ba? At doon, di ba, binigyan ako ng Lord, di ba, ng kakayahan na maging above pa, amen, sa mga bagay na meron ako, amen. So, at sa yung pag-aakay ng kaluluwa or sa yung ministry din, di ba, i-admit mo sa Lord yung limitations mo, amen. And let
let God's power shine through your vulnerabilities. Amen. So, hayaan mo na yung power ng Lord ang mag-shine. Amen. Sa mga vulnerabilities natin sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya, ngayon, amen, ay yun lang po yung gusto kong i-share sa bawat isa. Meron pa po akong number 2, babasahin ko na lang siya. Obedience over fear. Fear and doubt hold us back. Trust God's promises and take the first step. So, ang conclusion ko po, na ang just do it, hindi lang siya basta isang slogan, pwede rin siya maging isang biblical principle that God has empowered you, Acts 1:8. God has equipped you, Ephesians 4:11-13, and God has called you. Amen? So, yun lang po yung gusto ko pong i-share sa bawat isa. To God be all the glory po.